Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. No mercy to criminals and terrorists. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. Grabe, ganito pala si BP Inday Sara, mga kababayan. Katindi po no? Wala pong awa doon sa mga kriminal at mga terorista. Ito, si Tatay Digong naman po. Panoorin natin, mga kababayan. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang character, except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Not really a warning. Not really. Ayan, mga kababayan, si Tatay Digong naman po dito ang nagsasalita at sinasabi nga po niya, no, not really a warning, para nga nagbibigay pahiwatig po si Tatay Digong dito na kung gusto niyong iboto yan si BBM, alam po ni Tatay Digong na napaka-weak leader po nito. Wala po itong alam, ayon nga po, except sa kanyang ama. Pagpapatuloy po natin dito ang mga sinasabi pa po ni Tatay Digong, mga kababayan. DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan lahat. Road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. Grabe, mga kababayan, isa pa po ito, no? Si Tatay Digong, alam na alam po niya talaga kung gaano ka grabe ang corruption dyan sa DPWH. Napapanahon na naman po ito, mga kababayan, bagamat ay lumang video na po ito, pero alam niyo po ba, lahat halos ng mga sinasabi ni Tatay Digong ay nagkatotoo, mga kababayan. Huwag naman sana magkatotoo yung isang sinasabi ni Tatay Digong na mukhang itong si Marcos Jr. ay patungo na doon sa martial law at pagkopya sa tatay niya na halos ayaw na pong umalis sa posisyon. Inabot po na mahigit 20 anyos, no, sa pagiging Pangulo, mga kababayan. Samantala, ito pong si BB Inday, mayroon din po siyang sinabi nung bumisita dyan siya sa Dahig. Netherlands, di patawag mi sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Ayaw, di ma. Jack and Poy na lang ni magsuon kung kinsa ang tagapagmana ng bato ni Darna. Mga kababayan, nakuha pa ni Vice President Inday Sara Duterte magpag-good vibes, ayon po sa kanya, galing daw po siya sa Dahig, bumisita at mukhang pauwi na yata to si BB Inday dito sa Pilipinas. Binigay na raw po yung bato ni Darna. Talaga naman si BB Inday talaga, mga kababayan. At bahala na daw po silang magkapatid, Jack Impoy na lang daw po sila. Mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong napipintong pag-uwi ni Tatay Digong dito sa ating bansang Pilipinas. Tama po kayo, mga kababayan, sapagkat ito po ngayon, nag-apply na po ang mahigit 300 na mga witness di umano laban dito kay Tatay Digong dyan nga po sa kaso sa ICC sa Dahig. Ngayon, mga kababayan, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Mukhang isa ang ating naiisip, naalala ko talaga ang famous na si Aling Sheila na ang kanyang anak ibinilandra ang picture dyan po sa social media. At ang matindi pa nito, kinopir pa po ito ng mga fake news, mainstream media. Hindi na po natin papangalanan, mga kababayan, pero alam niyo naman po yun, ang tanong, kasama kaya si Aling Sheila? Naku, pag sumama talaga to si Aling Sheila, mga kababayan,
tiyak naman natin siguro kung itong ICC hindi bilag, at hindi magbubulag-bilagan at matatalino, palagay ko naman matatalino siguro ito sa ICC. Once na makita po nila si Alang Sheila, sasabihin talaga, "Hoy, layas! Balik ikaw, Pilipinas!" Your son is not a victim of AJK. Ganun. Huwag mo kami pinagluloko dito. Bagamat hindi kami marunong magtagalog, naintindihan namin na yung anak mo ay 2024 pang natsoge. Si Pangulong Duterte, 2022 pa, tapos na ang kanyang termino. Ano ang ginagawa mo rito? Ang kapal na mukha mo pag bumukha mo. Kanino ka kumingi ng pamasahe papunta rito? Yan ang nai-exciting ko mga kababayan, at ang galing talaga ng mobs ni Attorney Kaufman. Kasi ito pong mga kaibayo ni Attorney Kaufman, dyan nga po sa pagharap, sa Senado naman tuloy. Dyan sa dahig sa ICC ay mukhang nag-aaburido na po mga kababayan, itong mga abogado na nag-aabogado niyan. Hindi na po nila malaman ng mobs ni Attorney Kaufman kung bakit, di ba, naalala ninyo, nag-request po, nauna nang nag-request si Attorney Kaufman ng interim release dito kay Tatay Digong. Ngunit, binawi po muna ito, dinifer muna, pansamantala. Bakit? Meron po palang inamend or binago doon mga kababayan. At yan po ang aalamin natin sa video ito. Yan po ang pag-uusapan natin mga kababayan. At si Pastor Kibuloy, mukhang may balita na pala mga kababayan, na ito daw di umano, ay gustong o nire-request ng US na i-extradite na po dito sa Amerika. Yun po ang nababanggit ni Kibuloy nung araw mga kababayan, nung tayo ay nakabisita dyan nga po sa QGC. Ito na kaya ang sinasabing extra rendition? Yan ay mga nagpapatuloy na mga katanungan mga kababayan. Ngunit sa kabilang banda, may nakita po tayong post na na-dismiss na po mga kababayan ang sinasabing mga kaso. Ano po ba ang totoong dito mga kababayan? So yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Dito lang po kayo sa channel na kung saan ang prinsipyo ay organic, VMR channel. Kung gusto nyo pong maging kaibigan ang VMR channel at gusto nyo pong magpatuloy na hindi po bayaran at kayo po ang aking mga boss, ayan po ang aking subscribers mga kababayan. Open po yan, pakipindot nyo lang po ang subscribe button at pindutin nyo po ang notification bell all. Nang sa ganun ay lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga upload. At ngayon mga kababayan, kung inyo naman pong maparapatin, kaluwag-luwag kayo dyan, mayroon pong join button or super thanks para po sa mga super chat ninyo or pagbibigay ninyo support para naman sa ating pangkabuhayan mga kababayan. At dahil nga dyan mga kababayan, patuloy po tayo na hindi po tayo tatanggap at hindi rin po tayo kailanman magpapabayad sa mga tambalos-los na mga politiko. At dito, kayo po ang aking boss, kaya nakikisuyo na lang po ako sa inyo. Kung wala po tayong pang super chat at join button, ayan po, subscribe na lang, like at share ng video ito. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Para na po mga kababayan, maraming salamat po sa mga totoong magsusuporta po sa atin. Tunguhin na po natin ang video ito mga kababayan. Panoorin po ninyo ito at magugulat po kayo sa mga pangyayari ito. Ngayon po, ang update, itong si Tatay Digong ay mukhang hindi na po mapipigilan na marirelease po ito. Sana nga dito sa ating bansang Pilipinas. Kayo ba mga kababayan, saan ba ninyo marapat or saan ba ninyo gusto ma-release si Tatay Digong bago pa dumating ang September 23 na yun ang official na pag-umpisa ng kaso or hearing dyan sa kanya sa ICC. Eto mga kababayan, panoorin natin ang video ito sapagkat di umano, ayan na po, naghahanda na ang 300 mga kababayan na pupunta daw po dyan sa ICC para daw po ay humarap at mag-witness laban dito kay Tatay Digong. Over 300 victims seek role in ICC case versus Duterte's drug war. More than 300 individuals have applied to join the International Criminal Court's case against former President Rodrigo Duterte over alleged crimes against humanity tied to his drug war. The ICC registry confirmed the applications, noting they represent only a fraction of affected families. Victims shared harrowing accounts of fear, trauma, and loss.
believing local justice failed them. The confirmation of charges hearing begins September 23rd. Stay tuned for updates on this historic case. Over 300 Ayan mga kababayan, ano? Mahigit na daw pong 300 ang nag-apply papunta nga po dyan sa Dahig, no? Para po ay magsilbing mga witness laban dito kay Tatay Digong. Sino-sino po ba itong mga magpupunta dyan at mag-witness mga kababayan? Alamin na naman po natin dito sa video ito. Panoorin nyo po. At kayo na po ang umusga kung karapat-dapat nga bang tawagin silang mga credible witness at karapat-dapat din bang ibasura na kaagad-agad pag nakita nila ito nga pong mga witness ng ICC. Kuno. Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunoy extrajudicial killings. Kala ko Bayad Europe, no? Bayad Europe pala. Bayan Europe pala mga kababayan. Nakala ko Bayad Europe. Tala pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK. Bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to anong legit yung pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inuulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung ano yung alam ko. Which is true naman talaga. Hindi ako magsusunod, hindi ako magkakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang iya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan, na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman. Kababayan, grabe itong Bayad Europe. Talaga naman ginamit ang kapatid, no? Ang kapatid po nitong nagsasalita at si Aling Sheila, ang kapal naman ng mukha mo, Aling Sheila, ano? Ano ka pa tawag nito? Anak mo pa talaga ginamit mo, 2024 lang pala namatay yan. Ibang klase talaga ito mga kababayan. Ito talaga ang mga, alam nyo, sa totoo lang, wala namang problema yon Kung talaga mga totoong mga biktima, ha? Wala namang problema yan. Kaya nga, kailangan natin ng due process, di ba? Ang problema, kayo na nga ang lumabag doon sa due process, hindi nyo na binigyan si Tatay Digong ng due process, ha? At kayo pa ngayon ang magkakaroon ng mga false witness at hindi mga totoong nakasangkot doon sa sinasabi ninyong di umano na binibintang yung EJK kay Tatay Digong.
Tapos ngayon, ang kakapal na mukha ninyo, manggamit kayo ng ibang tao. Nasaan ang inyong konsensya? Aba kung babangon lang yung mga patay na kapag binabatugat kayo dyan eh. Di ba mga kababayan? Ay nako, ito pa, meron ka po. Hindi po tayo expose. Panoorin nyo rin po itong video na ito. The Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang Kabataan Party List matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Atio Castillo III sa isang Ano na yan mga kababayan ha? Mayroon po ba akong isa pa sa isisingit muna bago natin tunguhin lahat-lahat ang video. Ito pong naalala nyo mga kababayan, ito pong ICC, no? Naharap po kayo, binanatan din po pala ng US at aburido din po sila ngayon mga kababayan dahil mayroon pong update, no? Binanatan po sila ng US mga kababayan itong ICC. Kaya ituloy po natin ha ang video ito at mamaya-maya at isasama rin po natin ang reaction tungkol dyan sa banat ng US dito sa ICC. ang rally na may kaugnayan sa EJK. Si Atio ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Wala itong kinalaman sa war on drugs. Tama mga kababayan, di ba? Naalala natin ito dahil sa hazing ang kulay talong nga yata barilit yung bandang legs nito, di ba? Yung hita nito, naalala natin nung araw mga kababayan, di ba? Naibalita ito noon. Tapos ngayon sasabihin nila, kasama din to sa EJK. Anak ng tinola talaga galing yan sa mga pagpapapalo ng kanilang mga fraternity dyan Ayon kay Cardema, patunay lang ito ng pagiging mapanlin lang ng grupo at individual na may koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Pag naniwala kayo dyan, sobrang bobo nyo na. Kaya yung magsasalita sila dyan na against sila sa violence, against sila sa pagpatay, napakalaking katarantaduhan yan dahil sila mismo ang teroristang NPA. Usap-usapan online ang mga larawan ng ilang yumaong individual na ginamit ng mga makakaliwang grupo sa mga rally na iniuugnay nila sa umano'y extrajudicial killings. Kabilang na ang isang doktor na umalma dahil sa malisyosong paggamit ng larawan ng kanyang yumaong ama. Mariing kinundena ni Dr. Lux Andutan ang aniyay pambabastos na tinanggap ng yumaon niyang ama na si Dr. Winston Andutan na idinadawit bilang isa umanong biktima ng war on drugs. Kaya naman malinaw aniyang pambabastos ang paggamit sa yumaong doktor sa ganitong paraan, lalo't walang kinalaman ang pagkamatay nito sa EJK. Taliwas sa pinalalabas ni Aling Sheila na biktima ito ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nalikos din ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang Kabataan Party List matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Atio Castillo III sa isang rally na may kaugnayan sa EJK. Si Atio ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Ayan mga kababayan, kaya pala pinag-initan itong Duterte Youth Party List dahil nga po dito sa mga marami pong mga nabubulgar at nasasaktan po sila rito dahil nabubulgar po itong gawain na mamakanlin lang ng mga teroristang MPA at ito nga po mga makakaliwang grupo at itong mga kakampene Kaya naman pala mga kababayan, pinag-initan po ito. Biruin mo, tatlong congressman, hindi pinaupo, panalo po ang Duterte Youth Party List. Pangalawa po yan sa nakakuha ng milyon-milyon mga boto nitong nakaraang eleksyon. Hindi po pinaupo, inipid po. Dahil pala dito mga kababayan. Kasi nga po, matindi po ang nagawa ng Duterte Youth Party List. At syempre, pangalan pa lang Duterte. Di ba? Pinag-iinitan na talaga nila. Basta mga Duterte kang wala kang chance. At ito pa mga kababayan, ito pa ang matindi. Sapagkat dahil dyan, ay mayroon isang doktor na ang kanyang amang doktor ay ginamit din. Nandi umano, victim din ng EJK. Ang kakapal talaga ng mga pagbumukha nitong mga hinayupak na ito mga kababayan. Ang hirap magmura, Animal sa animal talaga itong mga ito Hayop sa hayop ang mga ugali nitong mga ito, mga kababayan. Nakakainis, nakakagigil, di ba? Matindi. Sipin mo yan. Hindi mga biktima, ginagawa nilang biktima. Sana magsibangon itong mga patay na ito, Pagpapabluin din sila para nga maintindihan, ang mga nangyayari. Alam niyo po mga kababayan, ito pa ang maganda dito. Once na maharap ito doon sa ICC, dito magkakaalaman. Pagka itong mga 300 na nag-apply na mag-witness doon at inaprubahan po ito ng ICC,
at makita nila si Arling Sheila, makita po nila yung larawan ng doktor na yan, no? Yung anak na doktor din, at yung isang kapitbahay ni Aling Sheila, pag nakita po nilang nandoon yung mga yan, mga kababayan, pati rin to, itong na biktima dun sa hazing, sana, no? Kasuhan po nila lahat ng mga pasimuno po dyan. Oo, kasuhan din po nila. Kasuhan din po nila ng crime of humanity, crime of false witness, crime of humanity, crime of panggagamit ng mga witness. Di ba? Di ba? International, ano rin yun, mga kababayan, panggagancho, panggagamit. Dapat din itong ICC, kung talagang kayo ICC ay para kayo sa totoo at para kayo sa human rights ng buong mundo, ha? Makinig kayo ICC kung nakakaintindi kayo Tagalog. Nakay naman, no? Maintindihan ninyo. Kayo ICC, ha? Binabantayan kayo ng taong bayan. Once na pag nakita yung mga full witnesses na nandyan, lagot kayo talaga sa mga Pilipino. Lagot kayo talaga. Hindi kami nagbabanta. Ano ho? Dahil makikita at mahuhuparang kayo talaga na para lang kayo doon sa mga makakaliwa at kangaroko talaga kayo pag nagkataon. Ano ho, mga kababayan? Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan, ha? Dahil ito pong US ay sinoplak na po itong ICC. Alam nyo, pressure na pressure po itong ICC mga kababayan eh. Dahil ang kanilang inaasahan kakampi nitong ang Amerika ay may matinding mga banat po sa kanila dyan. Ipit na ipit po sila rito. Panoorin niyo po mga kababayan. Inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pag-freeze sa mga ari-arian ng mga opisyal ng International Criminal Court o ICC sa Estados Unidos. Ang mga tinutukoy na ICC officials ay sina ICC Judge Kimberly Prost ng Canada, Judge Nicolas Guillou ng France, Prosecutor Nassat Shamin Khan ng Fiji at Prosecutor Mami Mandinyang ng Senegal. Ayon kay Rubio, kabilang ang mga ito sa pag-iimbestiga, pag-aresto, pagkulong o pag-uusig sa mga US citizens o Israel kahit na hindi pumayag ang bawat bansa. Aniya, patuloy na gagawa ng hakbang ang administrasyon Trump para protektahan ang mga sundalo nito, soberanya at mga kaalyado laban sa iligal at walang basihang aksyon ng ICC. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang ICC na sinasabing ang... Kita nyo mga kababayan? Ha? Anong reklamo dito ng US? Dahil hindi daw makatarungan ang pang-aaresto sa mga US citizen at itong Israel, no? Na hindi pumayag sa ginagawa nitong ICC. O, anong tanong mga kababayan? Ang Pilipinas ba? Bakit naaresto si Tatay Digong? Ha? O, ayan na po ang magpapatunay mga kababayan. Amerika na mismo. Supposed to be kakampi po ni BBM, di ba? Kamakailan nga lang, di ba? Nagpunta si BBM. O, tingnan nyo ito mga kababayan, panoorin nyo ito Aniya, patuloy na gagawa ng hakbang ang administrasyon Trump para protektahan ang mga sundalo nito, soberanya at mga kaalyado laban sa iligal at walang basihang aksyon ng ICC. Kahit ano, na patuloy po ang administrasyon ni Trump na protektahan po ang mga sundalo niya, no, laban po sa walang mga basihan na aksyon ng ICC. At ang sovereignty po protektahan nila. Kaya ang Pilipinas, ha? Ang Pilipinas ba, protektahan ba ang sovereignty ni Marcos Jr.? O kayo nang sumagot mga kababayan. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang ICC na sinasabing ang sanction ng US ay isang hayag na pag-atake laban sa kalayaan ng impartial judicial institution. Ayon kay UN spokesperson Stephane Dujarric, suportado ng buong mundo ang ICC para ipagpatuloy ang trabaho nito. Nagpahayag din si Dujarric ng pagkabahala sa patuloy na pagtuligsa ng US sa ICC. Ayon naman kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang ginawa ng US ay isang matatag na pagkilos laban sa pagtutuligsa ng Israel. Una nang nagpataw ng parusa ang US sa dating chief prosecutor ng ICC na Karim Khan at 4 pang tribunal judges dahil sa mga aligasyon ng sexual misconduct. Christy Rosaccia, humahataw sa balita ngayon. O, kita nyo mga kababayan? Ha? Kita nyo na yan? Dito talaga mapapatunayan natin kung ano talaga ang ginagawa na itong administrasyon Marcos laban dito kay Tatay Digong. Kasi kung pagbabasihan po itong Amerika, pinoprotektahan po nila ang kanilang sovereignty at hindi po nila pinapayagan ng ICC
na manguha po ng mga citizen nila. Dito sa ating bansa, anong nangyari kay Tatay Digong? Hindi nga nakarating dito yung ICC, pero anong ginawa nila? Sila mismo ang nagbitbit kay Tatay Digong, nagkidnap papunta doon sa ICC. Mariing kinundina ng International Criminal Court o ICC ang bagong parusang ipinataw ng Estados Unidos laban sa 4 nitong opisyal. Kabilang dito ang 2 hukom at 2 piskal dahil sa pag-iimbestiga, pag-aresto at pagpaparusa sa mga mamamayan ng US at Israel na ayon kay Secretary Rubio ay paglabag sa soberanya ng 2 bansa. Ayon sa ICC, ang mga hakbang na ito ay isang flagrant attack sa kanilang pagiging independent body at isang insulto sa mga biktima ng krimen sa buong mundo. Kasama sa mga pinatawan ng sanction si Judge Nicolas Guillou ng France, Judge Kimberly Prost ng Canada at Deputy Prosecutors Nazat Shamim Khan ng Fiji at Mami Mandiaye Niang ng Senegal. Samantala, ikinatuwa naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon ng Washington at sinang-ayunan ang hakbang ng Estados Unidos laban sa umano'y corrupt bureaucracy ng ICC na pumipigil sa mga bansa na depensahan ang kanilang sarili laban sa banta ng terorismo. Yun, mga kababayan, naparusahan pala itong ICC ng Amerika. Kaya ngayon, ang ICC po ngayon, mga kababayan, hilong-tuloy lang po ito ngayon at hirap po sila ngayon kung ano ang kanilang gagawin. Dahil po dito sa mga aksyon nitong Amerika, mga kababayan. Dahil dyan, ito pong abogado, magaling abogado ni Tatay Digong, ito na, ay binitawan na po ang matinding aksyon. Ito nga po ang pansamantalang paglaya or interim release. At hilong-talilong po dito ang mga abogado ni dito sa mga dito sa mga abogado ng biktima ko ng EJK, At ngayon, nahihirapan sila kasi nga, di ba dati sinabi ng mga ni Attorney Kaufman na ipagpaliban muna ang interim release or yung decision para dyan sa interim release. Kaya napasil po sila. Ano po bang nangyari? Ano ba ang laman nito pong sinasabi, mga kababayan, na interim release dapat ni Tatay Digong noon at hindi nga kaagad-agad ginawa noon, mga kababayan. Pakinggan nga natin tong balitang ito. Muling nanawagan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Chamber na aksyonan ang kanilang petition for interim release. Sa dokumentong may petsang August 19, hinihiling ng mga abogado ni FERRD sa korte na iutos ang agarang pagpapalaya sa kanya. Nakasaad dito na ang presensya ni Duterte sa mga paglilitis ay maaaring i-waive. Ngunit kung kinakailangan siya ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng video conferencing. Sa huli, pinaninindigan ng depensa na ang patuloy na pagkulong sa dating Pangulo ay hindi patas at hindi makatwiran. Sa Setyembre na ang nakatakdang confirmation hearing ni FPRRD sa The Hague. Ayun, mga kababayan, ayan na nga ang Bumwelta ang mangyayari ngayon dito dahil ang husay po ng galaw nito nga pong abogado ni Tatay Digong, sapagkat ay dinefer nila ito noon, ngayon ay pinapaapuran na nila, pinapaaksyonan na nila ito ngayon, Siguro ito na nagkakaroon na po ng linaw at maliwanag ito, mga kababayan. Malapit-lapit na po itong si Tatay Digong laya or makauwi na nga po. Sana, Sana. Pero tingnan natin, mga kababayan, kung sakasakali nga po, saang bansa naman si Tatay Digong pupunta or saan siya mapupunta. Samantala, muli natin balikan ito, mga kababayan, na balita. Bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa Setyembre, marami nang nag-apply sa Criminal Court Registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Liza Bonzo.
Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Kasama kasi sa proseso ng pagdinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati nang nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa September 23 pa ang schedule ng Confirmation of Charges hearing ni FBRRD. Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Matapos mag-file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Doon mga kababayan, heavily redacted daw po, public redacted version of the renewed request for interim release ng dito nga ng ICC or ni PRRD para po sa kanyang pansamantalang paglaya or pag-release. Yan mga kababayan, ito pala ang dahilan kung bakit hindi kaagad or dinifer muna yung nauna na release or pag interim release ni Tatay Digong. Balikan natin lang ng konti mga kababayan. Ang ganda kasi nitong portion na to Ating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Ang tanging makikita lang ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving country ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, galit. Ang galing mga kababayan, mahusay nga itong abogado talagang si Kaufman, hindi niya po dito or tinanggal po yung lugar kung saan si PRRD mapupunta. Kaya hula-hula hope sila ngayon mga kababayan. Matatanda naman po natin, di ba? Matindi po ang galamay ng mga ito handa po silang suyurin ng lahat para si PRRD hindi po tanggapin doon sa lugar na yon kung saan man po karapat dapat siyang ma-release. Kaya ang mangyayari dito mga kababayan, sa talino po ni Kaufman, sige, tanggalin natin yan. Kaya naman pala, ito pala ang reason mga kababayan kung bakit binifer muna yung nakaraang nauna na lang interim release request. At ito na nga ngayon, tinago na po nila. Ang kanila lang pong sinasabi kung sakasakaling maaprubahan ay handang-handa si Tatay Digong harapin ang kanyang kaso. Ang husay, good move. Attorney Kaufman, tuloy natin. Kasi po, nung pinatayan niya kami ng mahal sa buhay at nagmamakaawa yung mga ibang namatay, ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ate, kung magsalita ka, talagang sasabihin mo, pinatayan niya kami. It seems like parang guilty na sa'yo, Tandaan mo ate, hindi pa po napapatunayan. Bintang nyo po lang po yan. Ang may napatunayan na, yung mga kakampi ninyo, ayan si Franz Castro. Guilty na po yan. Napatunayan po yan sa korte. Bakit hindi pa nakakulong? Ang ginawa din po nun, sinapanganib niya rin po ang buhay ng mga minors. At hindi lang din po isa yun. Marami po yun. Yan. Yan dapat ang intindihin din ninyo. Kung talagang kayo ay para sa katotohanan, huwag kayong nakatutok lang sa isa. Tapos humihiling siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay siyang litisin. Tingin ng legal counsel ng mga biktima, delaying tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi sila sa pagdinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims. Maaaring matapos ng ICC ang pagproseso sa mga ito sa loob ng 2 linggo o 1 buwan. Isa ang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK.
Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban ang hustisya para sa kanyang anak. Sana maging kasama na rin namin sila sa aming panawagan para sa hustisya sa mga mahal namin sa buhay. Kahit pa paano si Duterte, maayos ang higaan. Ang mga mahal namin sa buhay, nabubulok na sa sementeryo. Hindi na namin makakausap kahit kailan. Kaya sana maintindihan nila kung ano yung nararamdaman namin na mawala ng mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay sa ilalim ng war on drugs ayon sa human rights groups. Kasama na umano dito ang vigilante-style killings. Para sa Agenda Weekend. Ate, tanong ko lang sa iyo. Yung bang si Aling Sheila, anong nararamdaman noon? Ate, pakisagot. Yung anak ng doktor, anong nararamdaman nila? Yung doon sa Hezeng, anong nararamdaman nila? Sana masagot mo rin yun, ate, ano? At yung sinasabi mong, tawag nito? Yung ayaw mong magkaroon ng interim release si Tatay Digong, bagamat siya ay 80 years old na, matanda na, hindi na talaga yan makakatakas. Kaya nga nakuha niya na ninyo eh. Kasi nga, hindi na siya hindi na siya naglaban. Wala, basta kasi hinarap talaga niya dahil alam niyang wala naman po siyang kasalanan eh. No? Tingnan nyo mayroon pong nangyari noon sa panahon ni Tatay Digong, yan din, sa panahon na yan. Di ba? Yung naalala nyo, yung isang naggamit naman ng hustisya. Bakit? Ano bang ginawa ninyo? Saan ba kayo nagpunta? Baka nagpunta naman kayo ng bundok. Hindi, nagtatanong lang po ako Baka naman sa bundok kayo humingi ng hustisya, kaya hindi kayo nakakuha ng hustisya. Kasi sino ba yung na-comment yung mga kababayan kung sino yung nahatulan yung mga pulis, no? Yung mga pulis na tawag nito, umabuso sa kanilang kapangyarihan nung panahon ng ni Tatay Digong. At yun nga, Kian ba yun? Yung isang 16 years old yata na namatay. Naggamit sila ng hustisya. Si Tatay Digong din ang presidente noon at nung din ang panahon na yun. Nagpunta sila sa korte natin, nakakuha naman sila ng hustisya. Bakit kayo? Baka naman sa bundok kayo humingi ng hustisya. Wala doon ang tamang hustisya. Ang tamang hustisya, nandito sa ating korte. Ang problema sa inyo, hindi nyo ginagalang ang ating korte. Di ba? Kaya nga, katunayan nga na binabastos niyo ang ating korte. Nagpunta kayo dyan eh. Dito muna sana kayo. Magreklamo muna kayo dito sa ating korte. Ang ginawa nyo, pumunta kayo na kayo sa labas eh. At ang katunayan nga dyan eh, hindi natin alam kung pamasahin nyo ba talaga, pera nyo ba talaga ang ginastos nyo dyan. Baka naman kinuha nyo pa rin sa taong bayan. Hindi, nagtatanong lang kayo dyan na 300 na pupunta dyan sa dahig. Pakisigurado ninyo lang po na sarili nyong pera yung ginamit ninyo, hindi galing sa tax ng bayan. Pakisigurado lang mga kababayan. Sa mga maaabot po nito, lalo na makakarating ito sa ICC, may makakapanood dyan sa Netherlands. Pwede ba makikisuyo ako sa inyo? Pakitanong nyo isa-isa dyan mga witness dyan, yung mga sinasabing di umano na mga 300 na magpupunta dyan. Kung kanya-kanya ba sila ng pamasahe? Kanya-kanya ba silang kuha ng passport at saka visa? Lang mga kababayan. Sino bang nag-sponsor sa kanila? Sino? Kasi yung eroplanong sinakyan ni Tatay Digong, nakita natin, laging sinasakyan ni BBM eh. Kayo ba? Baka doon din kayo sa eroplano na yon. Ang tanong, kaninong eroplano yon? Sino ang nagpagasolina noon? Baka naman sa tax naman ng bayan ang kukunin ninyo Nagtatanong lang ako. Kaya mga kababayan, pakitanong po ninyo kung saan galing ang pera na gastos nila pamasahe, pangkain, pang board and lodging, pang hotel nila dyan. Hindi po biro-biro ang mag-ano ka dyan, mag-stay ka dyan, mga hotel dyan. Mabuti kung mayroon dito katulad sa atin dito, Sogo, short time. May 300, 200, 500, short time, Europe yan, hindi yan basta-basta magkano ang babayaran ninyo dyan. Kaya baka naman, paki-reveal nyo naman kung sino ang mga sponsor ninyo dyan. Baka magpa-sponsor din tayo. Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Charot lang mga kababayan, hindi po tayo ganon. Sabi ko nga sa inyo, tayo rito ay organic po at susuporta po tayo kung saan ang tama mga kababayan. Yun po ang atin dapat po lagi nating pag-uusapan mga kababayan. Diyan po lagi ang ating prinsipyo. Kaya nga nakikisuyo po ako lagi sa inyo na
Kung umabot kayo dito sa bandang dulo ng video ito, ay ano pang hinintay ninyo? Subscribe nyo na kung hindi pa kayo nakasubscribe. At paki-like nyo na rin. Paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Di ba? Oh, di ba? Halikan yan pagka ginawa ninyo. Malaking bagay po yan sa amin mga kababayan, mga content creator, at talagang lumalaban po para sa katotohanan. At speaking ng lumalaban para sa katotohanan, may nakita po tayong post dito patungkol po sa di umanong na-dismiss na, no? Itong kaso ng KOJC leader na si Pastor Kibuloy. Panoorin nga natin ito mga kababayan. Ayan po, no? Presidential tracker. Ito po, just in, Korte sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Post po yan ng presidential tracker mga kababayan. So, hindi ko po alam kung ano po ang tinutukoy dito, kung kailan po ito, ano? Pero ayan po, nandyan naman po yan mga kababayan, ang post na yan, kayo na po ang mag-validate dyan, isinishare ko lang po sa inyo. Presidential tracker po yan mga kababayan. Samantala, puntahan po natin ang video kung saan ito nga pong si Kibuloy di umano ay nag-request daw po ang US para sa kanyang extra rendition. Hindi pala extra. Sa kanyang extradition. Tama, extradition request ng Amerika. Panoorin natin ang video. Wala pang natanggap na official document ang kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy kaugnay ng umano'y extradition request ng United States government. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, kung totoo man aniya ang ulat ay iginagalang nila ang pasya ng Amerika dahil sang-ayon naman ito sa extradition treaty sa Pilipinas. Pero dahil may hinihintayan niya si Kibuloy na desisyon ng korte hinggil sa kanyang motion for reconsideration para payagang magpiyansa, umaasa sila na ang pamahalaan ng Pilipinas ay ipauubaya sa korte dito sa bansa ang pagkakaroon ng jurisdiksyon kay Kibuloy bago payagang ilipat ang kaso sa Amerika. Yun nga po mga kababayan. Wala daw po pala silang natatanggap na sinasabing request ng extradition dito nga kay Kibuloy papunta sa Amerika. Ayon ito kay Attorney Israelito Torion, ang magaling na abogado, at yan po ang isa sa mga nag-file ng dito sa Supreme Court laban naman sa impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun nga ang naging dahilan kung bakit naibasura po ito at na-archive ito ng Senado. Di ba mga kababayan? So ngayon, sinasabi nga po ni Attorney Torion, wala po silang dyan, no? Kasi nasa batas naman po yan, may extradition treaty, pero kaya lang wala pa rin po silang natatanggap. So ano po ba talaga ang nagiging nito mga kababayan? Parang kaya ang mga susunod na pangyayari nito? Kaya aabangan pa natin ito mga kababayan at babantayan po natin kasi alam nyo naman po, napakatalamak po ng administrasyon na ito ngayon. Ang hirap na po magtiwala. Dahil ngayon, gagawin po nilang lahat para magpagtagpan po talaga itong matinding lumalabas na isyu ngayon. Mga kababayan, ang hindi na po dito malamang, hindi na po nila ito malulusutan dahil rampant po buong Pilipinas mga kababayan, yung mga nagtatapang-tapangan ng mga congressman noon, ay mukhang ngayon nagkakanya-kanya na po sila. Nako mga kababayan, mukhang magkakabaliktaran po dito. Mukhang magkakaroon po dito ng balintungan. Mukhang mayroon na po ditong aatras at mukhang hindi na po makikipag-alyado pa po, Mukhang na po mga kababayan. Mukhang DPWH. Ayan ito mga kababayan sa Tatay Digong. DPWH. Malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan lahat, road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan. Ayan mga kababayan, di ba? Ayan nga po ang sinasabi dito ni Tatay Digong. Kaya ang nangyayari sa kanya, ito na. Matindi po ang ginagawang panggigipit dahil nga sa lahat po ng mga sinasabi ni Tatay Digong ay pasok na pasok po sa realidad. Nangyayari na po yan ngayon mga kababayan.
At sana, no, kahit anong gawin nilang pangtatakip dito nga po sa flood control na mga ghost, kung hindi man ghost, mga sira-sira, at kitang-kita po na pinunduhan ng bilyon-bilyon pinagmayabang ni BBM noong 2024 SUNA, at sinasabi niya nandyan nung binagyo, na overwhelm lang, nabangga lang ng barko. Ngayon, hindi na po, siya na po ang nabangga doon sa mga ghost. Diyan nga po sa Bulacan nang siya ay magpunta. So ito, wala na pong kawala. Sana po mga kababayan, managot na po sila ang mga salarin dito. At ngayon, no, mayroon po akong napansin isang kongresista mukhang magkakalalaglagan po dito mga kababayan. Abangan din po ninyo ang aking isa pang upload patungkol dyan. Kung nakarating kayo dito mga kababayan, ako, mayroon po kayong matinding maaabangan dito sa sunod na video na atin pong ipapalabas at i-upload dito sa ating channel. Mga kababayan, kung ano po ang inyong suggestion, komentaryo, opinion, huwag po kayong mahihiya. I-comment nyo po yan sa baba. At kung naniniwala kayo na lahat po na 300 na mga witness di umano dyan sa EJK ang magpupunta dyan, naniniwala ba kayo na sila ay pupunta dyan, sarili nilang pera, sarili nilang gastos, or gastos na naman ito ng pera ng bayan? At si Aling Sheila, makikita kaya natin yung anak ng doktor or yung doktor dati, no? At yung sa UST, na mga ito po ay mga false at hindi po yan totoo na biktima ng di umano'y EJK ng panahon ni Tatay Digong. Lahat-lahat ng ito mga kababayan, i-comment nyo po dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi patungkol po sa mga isyong ito. At dito din kay Kibuloy kung ano rin po ang inyong masasabi. Mga kababayan, muli, ito si BMR Channel, ang isa sa masipag na DDS vlogger at maprinsipyo. Sabi nga ni Yorme, don't panic, it's organic. Pilipinas, maraming salamat sa Diyos. God first. Bye-bye na po tayo mga kababayan.